Isa sa mga dilema ng mga mananampalataya sa ating panahon ngayon ay ang pagkakaroon ng tamang teolohiya ukol sa biyaya ng kaligtasan ng tao. Sapagkat marami sa mga katuruan ngayon ang hindi naaayon sa katuruan ng Biblia at maaaring hindi natin ito napapansin. Katulad ng mga man-centered theology na ang sentro ng kaligtasan ng tao ay nakabase sa individual na kakayanan ng bawat isang tao at ang may control kung siya ba ay maliligtas o hindi ay nasa kanyang mga kamay. Na ang tao, bagamat ganap ang pagiging makasalanan, ay may kapangyarihang umahon mula sa kanyang pagkakalugmok sa kasalanan at iligtas ang kanyang sarili mula sa kaparusahang kamatayan batay sa kanyang mga gawa. Pero para sa isang tunay na mananampalataya na hirang ng Diyos, maaaring iyong tinatanong ang iyong sarili, naaayon ba sa banal na salita ng Diyos ang mga katuroang ito? Tama ba na nasa kamay ko ang kakayanang iligtas ang aking sarili? O ang aking kaligtasan ba ay biyaya ng Diyos? Ako ba ay kabilang sa mga hirang ng Diyos Ama? Kung ako nga ay isa sa mga hirang, may pagkakataon ba na hindi ko marinig ang kanyang pagtawag? At dahil dito ay hindi ako maligtas? Yan ang mga katanungang ating sasagutin sa video na ito. Sa pamamagitan lamang ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia ay ating itong masasagot. Nawa ay gabayan tayo ng banal na Espiritu at kanyang ihayag sa atin ang banal na layunin ng Diyos Ama sa planong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa ating mga nakaraang pag-aaral ukol sa doktrina ng biyaya ng kaligtasan, ay ating naunawaan ang mga sumusunod. Una, ang ganap na pagkamakasalanan ng tao na tumutukoy sa kawalang kakayanan ng taong iligtas ang kanyang sarili mula sa puot at galit ng Diyos at tanging sa biyaya ng Diyos lamang tayong maliligtas. Pangalawa, ang walang pasubaling paghirang o ang tinatawag na doctrine of predestination o ang pagtatalaga ng Diyos ng kanyang mga hirang na kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang sovereign will. At ang pangatlo, ang tiyak na pambayad sala na naghahayag na ang kabayaran ng kasalanan ng mga hirang ay paid in full sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. At sa mga paksang ito ay ating makikita ang kaisahan ng pag-iisip at layunin ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pagbibigay ng katuparan sa banal na planong pagliligtas sa sangkatauhan. At ito ay nahayag sa mga taga-Roma 8. Roma 8:28 hanggang 30. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Na sa pamamagitan ng sovereign will ng Diyos Ama, ay naghirang siya ng mga taong kanyang ililigtas sa mula't mula pa at kanyang itinalaga ang plano ng kanilang pagliligtas. At ito naman ay isinakatuparan ni Hesukristo nang siya ay bumaba sa lupa mula sa langit
upang gawin ang banal na layunin na ito ng Diyos Ama. Siya ay nabuhay ng perfectong buhay sa pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos Ama at hindi siya nagkasala kailanman. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ito ay nagsilbing sapat at ganap na pambayad sala para sa kaparusahan ng kasalanan ng lahat ng mga hirang. Ang kanilang kaligtasan ay binayaran niya ng buong buo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa pamamagitan naman ng paggawa ng banal na espiritu sa buhay ng mga hirang upang sila ay kanyang tawagin at buhayin mula sa espiritual nilang kamatayan. Kanyang babaguhin ang disposisyon ng kanilang puso upang sila ay buong pusong lumapit kay Hesukristo. Sila ay magiging mga bagong nilalang na sa pamamagitan ng Espiritu at ito ang umpisa ng kanilang mananampalataya. Kaya't kung ating pag-aaralang maigi ito mga kapatid, ang proseso ng ating justification ay nagmumula lamang sa Diyos Ama at wala tayong partisipasyon dito. Our justification is a divine process and not dependent in the capabilities of man. Ang ating pagiging born again or regeneration ay nauuna kesa sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay regalo at biyaya ng Diyos Ama. Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. At dahil sa pananampalatayang ito, tayo ay binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. At sa Juan Kabanata 1, versikulo 12-13, ay mas lalo natin itong maiintindihan kung paano tayo napabilang sa mga anak ng Diyos at nagmana ng kaharian ng langit. Juan 1:12-13. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ituloy po natin sa versikulo 13 ng 1 talata 1 dahil ito ay napaka-importanting maunawaan natin na ang ating kapanganakang muli o regeneration ay hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ibig sabihin na ang ating kapanganakang muli ay hindi sa dugo o not of our physical descent. Hindi po dahil sa ipinanganak ka sa isang Christian family o ang lineage ng pamilya mo ay mga mananampalataya, ay kaakibat na nito ang biyaya ng kaligtasan mo. Ni hindi sa kalooban ng laman, hindi rin ito sa pamamagitan ng mga gawa ng laman o ang pagiging relihiyoso ng tao. At hindi rin sa kalooban ng tao. The new birth does not originate from the will of man. Hindi muna ito manggagaling sa ating mga kalooban na manampalataya kay Hesukristo. At pagkatapos ay ikaw ay pinanganak ng muli. Hindi po, kundi ang kabaligtaran nito. Ang kapanganakang muli ang mauna at pagkatapos ay mag-uumpisa ang iyong pananampalataya. Kaya paano tayo pinanganak patungo sa kaharian ng Diyos? Ito ay walang iba kundi dahil sa biyaya at kalooban ng Diyos Ama. Ngayon, maaaring iyong tatanungin sa akin, kung
sinasabi sa mga taga-Efeso 2:1 na tayo ay mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan, at sa Roma 8 na sinasabing ang ating kaisipan ay nasa laman na napupuot at hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos. Paano maririnig ng mga hirang ang pagtawag ni Hesukristo? Gaano kabisa ang pagtawag na ito upang marinig ng isang hirang kahit sila ay mga spiritually dead? O kaya ay meron bang pagkakataong hindi ito lubusang marinig at ang mga hirang ay hindi maligtas? Ating pakakatandaan mga kapatid, ang lahat ng mga hirang ng Diyos na binigay niya bilang regalo sa kanyang anak na si Hesukristo ay kilala niya sa pangalan. Juan 10:3-4. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Si Hesukristo ang ating mabuting pastol. Kilala niya ang lahat ng kanya at kilala siya ng lahat ng kanya. Na ang ibig sabihin na ang kanyang pagtawag sa kanyang mga tupa o mga hirang ay hindi lamang pumapasok sa kanilang mga pandinig, kundi ito ay tumatagos sa kanilang mga puso at kaluluwa upang buong puso at manikluhod silang lumapit kay Hesukristo dahil nakikilala nila ang kanyang tinig. At ang pagtawag niya ay hindi natin kailanman mapipigilan sapagkat ito ay itinalaga na ng Diyos Ama sa mula pa. Ngayon, gaano kabisa ang kanyang pagtawag? Sa Juan 11 ay ating makikita ang kasagutan. Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang kanyang tinig ay nagbibigay buhay sa ating mga patay na estado. At ang bawat isang hirang ay malugod na tutugon sa kanyang pagtawag sa pamamagitan ng paggawa ng banal na espiritu. Ang pagtawag niya sa pangalan ng kanyang mga hirang ay tunay na makapangyarihan at mabisa na kahit sa kamatayan ay maririnig ito. Ito ay malakas at dumadagundong katulad ng buhayin ni Hesukristo, si Lazaro, sa isang pagsigaw ng malakas na tinig, "Lazaro, lumabas ka!" At mula sa kamatayan, si Lazaro ay muling nabuhay. Ang lahat ng spiritually dead ay maririnig ang kanyang pagtawag at ang lahat ay tutugon sa pananampalataya ay magkakaroon ng buhay. Juan 5:25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Juan 5:28-29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisalabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ang lahat ng hirang ng Diyos Ama ay malugod na lalapit kay Hesukristo at walang maiiwan, sapagkat ang banal na layunin ng Diyos ay laging magwawagi. Sa ating pagtatapos mga kapatid, ay alam kong meron ka pang isang katanungan na nais mong mabigyan ng kasagutan. Tinatanong mo,
kung ikaw ba ay isa sa mga hirang ng Diyos. Ikaw ba ay tinatawag niya upang maging kanya at siya ay maging sayo? Well, yan ang hindi ko masasagot para sa iyo, kapatid. Sapagkat ang pagtawag ni Hesukristo sa mga hirang sa pamamagitan ng banal na spiritu ay pagitan sa tumatawag at tinatawag. Pero, nais kong isipin mo ito, kapatid. Kung ikaw ay umabot sa parte na ito ng aking video at naunawaan mo ang mensahe, iyan ay isang malaking indikasyon na ginagabayan ka na ng banal na spiritu upang maunawaan mo ito. Isa lang ang aking masisiguro, kapatid. Ating tatandaan na tayo ay tinatawag sa ating mga pangalan at hindi siya titigil hanggat hindi tayo tumutugon at lumalapit sa Kanya. Di po ba na dapat tayong magalak at magpuri ng Kanyang pangalan dahil hindi tayo titigilan ng Ama hanggat hindi tayo nakakarinig at tumutugon sa Kanyang pagtawag. Ang banal na spiritu ang patuloy na nagpapatotoo sa atin upang buhayin ang ating mga patay na puso at baguhin ang ating disposisyon upang manikluhod tayong lumapit kay Hesukristo at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito ang umpisa ng ating pananampalataya. Nawa ay patuloy tayong tumugon sa Kanyang panghihimok na saliksikin ang katuwiran ni Hesukristo. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri.